Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Natapos silang kumain nang tahimik siya. Panay lang din ang tingin ni Kristen sa kanya. Stella, huwag mo masyadong isipin ang mga sinabi ko, te. Concern lang naman ako sa iyo eh. Alam ko naman yon. Salamat kasi lagi kang nandyan para sa akin. Nako, basta ikaw. Kung hindi ka nga lang buntis, nako, baka tinulak na kita ng bongga kay Sir Sebastian. Nakangiting sabi nito. Sira ka talaga? O sige na, mauna na ako. Ingat ka ha. Gusto sana kitang samahan kaso marami pa akong ayusin sa opisina. Ayos lang ako, ano ka ba? Bumalik siya sa parking lot at tumungo na ng ospital. Agad nang tinanong ni ang guard kung anong floor ang kinaroroonan ng ubi niya. Tumawag lang kasi siya rito na nagpa-appointment. Pagdating ng third floor ay agad na nagpalista siya sa nurse na naka-assign doon. Binigyan lang siya nito ng number. Pang-anim siya sa pila, kaya pang-anim sa upuan siya naupo. 2 ubi ang available, kaya 2 pinto rin ang panay bukas sara. Para hindi mainip, ay kinuha niyang cellphone at binuksan ng Facebook. Panay lang ang scroll niya sa mga newsfeed na dumaraan sa wall niya. Napatingin siya sa kaliwang pinto nang bumukas iyon. Nanlaki ang kanyang mga mata na makita si Nicole na papalabas. Agad na tumayo siya para hindi ito na makita. Nagtago siya sa hallway na papuntang CR. Sinilip niya ito at natop niya ang bibig niya na makitang nakangiting binata na kausap ni Nikki. Nakakapit si Nicole dito. Ito ba ang ayusin na sinasabi nito sa note? Akala niya ay bumalik ng Italy ang babae. Pero bakit nandito? Bigla siyang nanlumo at biglang napaupo sa sahig. Nangihina siya sa nakita. Hanggang kailan siya lulukuhin ng binata? Iyong totoo. Ang sakit ng dibdib niya at parang may bigig na nakabara. Bigla siyang natigilan nang tinawag ang number niya. Nilingon niya ang kinaroroonan ng mga ito kanina, pero wala na mga ito. Nakahinga siya ng maluwag pero bigla siyang napatigil nang maalala si Nikki ang isa sa mga ubi. Tinanong niya ang babae na sinundan kung saang kwarto ang available. Laking pasalamat niya nang sinabi nito na kanan ang available. Halos hindi niya maintindihan ang mga sinasabi ng babaeng doktor. Basta ang alam lang niya ay 1 buwan na siyang buntis. Niresitahan lang siya nito ng mga vitamins na kailangan niya. Sa susunod na buwan, sa ibang ospital na siya magpapacheck up. Hindi niya kasi alam na doon nagtatrabaho ang pinsan nitong si Nikki. Alam niyang ito rin ang kasalukuyang doktor ni Nicole. Biglang sumama ang pakiramdam niya. Gusto na niyang umuwi at parang hindi niya kaya mag-drive. Nanginginig ang mga kalamnan niya. Pagkalabas ay naupo muna siya sa pinakalikod na upuan kung saan siya nakapila kanina. Tumalikod lang siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at maaga pa dahil 2:30 pa lang. Gusto sana niyang magpasundo kay Kristen o kay Dayan kaso ay hindi pa uwian. Kaya hindi niya maabala mga kaibigan. Ang layo rin ng pinsan niya dahil doon ito muna nagstay sa apartment niya sa Valenzuela. Bigla niyang naalala si Sebastian. Wala sa sarili ni denial niya number nito. Wala pang 3 segundo ay sinagot na niya doon. Hi Stella, napatawag ka. Bungad nito sa kanya. Pigil ang hikbi niya ng mga oras na iyon pero mukhang nahalata pa rin ni Sebastian iyon. Hey, okay ka lang ba? Nagalang ang tanong nito. Sabi mo, pwede kitang mahinga ng tulong. Kailangan kita ngayon, hindi ako makapag-drive. Teka, nasan ka ba ngayon? Pupuntahan kita. I-text mo ang address
at pababa na ako ng building. Iyon lang ang sinabi at binaba nito ang linya. Tinext niya ang address ng ospital sa binata at dahan-dahan tumayo. Nanginginig pa rin talaga ang kalamnan niya. Ramdam niya ang lamig na binubuga ng mga aircon at pumapasok iyon sa kalamnan niya. Tinungo niya ang elevator at sumakay na pagbukas. Tiluris siya habang nakasakay sa elevator. Lalong nadagdagan iyon dahil sa ingay ng 3 nurse na kasabay na napakaingay. Para mga bubuyog na umaalingaw sa tenga niya. Pagdating sa ground floor ay nakita niya si Sebastian. Lakad takbo ito. Muntik pa siyang mabuwal na makalapit na ito. Buti na lang at nahawakan siya agad nito. "Hey! Gusto mo bang bumalik sa doktor? Namumutla ka." Pansin ito sa kanya. "Take me out of here, Sebastian, please." Nakikiusap niyang sabi. At hindi nito kumontra sa kanya. "Yes, I will. Let's go." Sabi nito at tinakay na siya. "You're trembling, Stella. Sigurado ka bang ayaw mong bumalik sa doktor?" Hindi mawala ang pag-alala nito. "Oo, gusto ko nang umuwi, please." Ani ang nakikiusap. Napabuntong hininga ito. "Okay." Inalalayan siya nito pasakay ng sakyan nito. Bumaba ang driver nito at hiningi ang susi ng sakyan niya. Convoy na lang sila. Agad na pinahururot nito ang sasakyan nito. Nang mapansin itong nanginginig pa rin siya, ay hinubad nito ang coat at ikinumot sa kanya. Pinatay rin ito ang aircon. "Okay ka lang ba?" Tanong niya nang pinatay nito ang aircon. "Huwag mo akong isipin. Mas mag-alala ka sa sarili mo, okay?" Nginitian niya ito at pagkuhay, ibinaling sa labas ang tingin. Nakikita niya sa gilid ng mga mata niya ang panay nitong paglingon sa kanya. "Hindi ka ba magtatanong?" Malamig niyang tanong. "Don't force yourself, Stella. Magpahinga ka muna. Saka na kapag okay ng pakiramdam mo, makikinig ako kahit ano pa yan." Mapait nang umiti siya at bumaling dito. "Ang swerte din ng mamahalin mo, Sebastian, alam mo ba yun? Kung kaya ko lang turuan ang pusong ito." Napaikbing sabi niya sabay turo sa dibdib. Nakikinig lang ito. Gusto niyang ilabas ang lahat-lahat ng hinanakit na nasa dibdib niya. "Ang sakit-sakit sobra. Mas doble pa ang sakit na nararamdaman ko ngayon kumpara sa pagkamatay ng nanay ko. Buntis ako." Mahinang sabi pa niya. Nagulat siya nang bigla ito magpreno. Muntik na siyang masubsob. Buti na lang at nag-seatbelt siya. "Oh my God! I'm sorry, Stella. Nagulat lang ako. May masakit ba sa'yo?" Nag-aalang sabi nito. "I'm okay. Tara na." Muli itong pinandar ang sasakyan nito. Alam ba niya? Pagkuway tanong nito. Umiling siya. "Grabe! Ano bang pumasok sa kukote ng boss mo at binuntis ka niya? Bakit pinagsabay niya kayo? Hindi ba siya nakontento sa kung ano meron siya?" Halata ang galit nito. "Hindi ko rin alam. Ako naman si tanga pumatol. Hindi ko naman kasi alam dati na may girlfriend na siya. Huli na rin eh. Kung kailan hulog na ako sa kanya." Tuloy nang bumagsak ang mga luha sa kanyang mga mata. "Huwag ka nang umiyak. Makakasama yan sa baby. Saka na lang natin pag-usapan yan. Matulog ka muna, okay?" "Hindi. Gusto kong ilabas lahat ngayon na." Sabay punas ng luha. Wala na itong nagawa, kaya hinayaan na lang siya na magsalita. "Ang masakit din. Umasa ako sa sinabi niya. Nahihiwalan niya si Nicole. Nakampante ako kasi bumalik na sa Italy si Nicole. Yun pala, umuwi na. Ang masaklap, ang sabi niya kaninang umaga ay may ayusin daw siya. Ako naman si tanga, naniwala. Anong ayusin niya? Mukhang ayos naman sila ni Nicole. Nang makita ko habang masayang pinag-uusapan ang pagbubuntis nito." Napagulol siya. "Stella, tama na. Makakasama talagang pag-iyak mo na yan. Malapit na tayo." Maya-maya
ay sabi nito. Natanaw na nga niya ang building kung saan siya nakatira. Ipinasok na nga nito ng tuluyan ang sasakyan. Parang hindi niya binanggit sa binatang address niya. Pero sa bagay, marami naman itong paraan. Isa na rin doon ang pinirmahang kontrata kung saan may address. Nakasunod ang sasakyan niya na minamanehong driver nito. Bago pa man siya makapasok sa kondo, ay nilingon niya ang katapat na unit. Inalaya naman siya ni Sebastian papasok at gusto man niyang alukin ang binata na may inom, pero wala siyang lakas para ipaghanda pa ito. Hindi na rin ito nagtagal at nagpaalam na. Tawagan mo ko anytime ha? Paalala pa nito habang kinukumutan siya. Maraming salamat Seb. Pasensya na sa abala ha. Nahihiyang sabi niya. Okay lang yun basta ikaw. Nakangiti nitong Saad. Sigurado ka bang okay ka na? Gusto mo ba tawagin ko si Christine? No. Gusto ko muna mapag-isa please. Okay, basta tawagan mo ako ha. Ulit pa nito. I will, promise. Narinig ang pagsara ng pintuan sa labas kaya hindi niya mapigilang umiyak na naman. Hanggang sa nakatulog na pala siya. Nagising siya bandang 8:00 at nakaramdam siya ng gutom. Dahil tinatamad siyang magluto ay umorder lang siya. Napatingin sa salamin at namamaga ang kanyang mga mata. Mukhang hindi pa umuwi si Miguel. Gusto niyang maliwanagan kaya hintayin niya ang pag-uwi nito. Dumating na nga ang order niya. Agad na nilantakan niya ito dahil gutom na siya. Natapos na siya at lahat-lahat ay wala pa ring Miguel na dumating. Hanggang sumapit ang 9:00. Pabalik-balik siya sa pinto at sumisilip sa kabilang unit. Mukhang wala pa ring tao. Sumapit ang 10:00, 11:00 at 12:00 pero wala talagang Miguel na dumating. Gusto niyang tawagan ito pero di niya magawa. Bandang 1:00 ay nag-doorbell siya sa kabilang unit at wala pa ring tao. Sumakay siya sa elevator at saka bumaba. Halos 1 oras siyang pabalik-balik sa parking lot at tapat ng building. Parang tanga siya sa kanyang ginagawa. Gusto na naman niyang maiyak. Bumalik na lang siya sa unit niya na makaramdam ng pagod. Uminom muna siya ng tubig. Agad na inihiga niya ang pagal na katawan sa kama at kinuusap ang nasa tiyan. Anak, pagpagod na si mama, huwag kang magagalit ha. Napapagod na kasi ako sa kahintay kung babalikan pa tayo ng papa mo. Malapit na akong sumuko anak. Malapit na. Kausap niya sa tiyan nang humihikbi. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Nakatulugan niya ang paghihintay. Pagod na nga talaga siya. Nagising si Stella kinabukasan nang may mabigat na nakaangkla sa mga binti niya. Nilingon niya ang binata na mapayapang natutulog, walang saplot sa itaas, at kitang-kita niya ang 6-pack abs nito. Tila pagod na pagod ito dahil kahit umaga na ay maririnig pa rin ang mga hilik nito. Hindi niya napansin kung anong oras ito nakauwi, pero nagpapasalamat pa rin siya kasi umuwi pa rin ito sa kanya. Naisip niya na sa kanila niya kukumprantahin ito. Napalingon sa wall clock at 5:00 pa lang. Inangat niya dahan-dahan ang mga binti ng binata at saka tumayo. Inayos niya rin ang kumot nito at nakaboxer lang pala ito. Napatingin siya sa bag na ginamit kahapon. May nakaangat na envelope. Iyon ang dala-dala niya. Ang isa sa nagpapatunay na may laman na nga ang kanyang sinapupunan. Isa yung ultrasound result. Gagamitin niya kasi iyon kapag nagpasa siya sa SSS na maternity notification. Mabilis na kinuha niya ito at inilagay sa pinakailalim ng damitan niya. Hindi pa rin siya handa na ipaalam kay Miguel ang dinadala niya. Natutup niya ang bibig ng biglang nakaramdam ng pagsusuka. Parang may mabaho siyang naaamoy. Napalingon siya sa nahulog na perfume. Mabilis na tinungo niya ang banyo at inilak iyon.
Binuksan niya ang shower at faucet na katabi ng bowl para hindi marinig sa labas ang pagsusuka niya. Nang kumalma na siya, ay mabilis siya naghilamos at saka lumabas. Kinapa niya ang mga mata niya nang mapatingin sa salamin. Namamaga iyon. Tulog na tulog pa rin ang binata paglabas niya. Mukhang pinagod ni Nicole. Napangiti siya ng mapakla sa kanyang naisip. Lumabas siya at tinungo ang kusina. Nagsalang muna siya ng sinaing sa rice cooker at saka bumalik sa kwarto. Kinuha niya ang roba at towel na nakasabit. Maliligo muna siya bago magluto ng ulam pang almusal. Nilingon niya ulit ang binata. Kawawa naman yung isa, pagod na pagod. Naligo na siya at lahat-lahat ay tulog pa rin ito. Nagluto na siya ng almusal, omelette at hotdog at nagprito din siya ng daing. Sinangag niya ang kalahati ng sinaing niya at naghanda rin ng sausawang suka. Nang maamoy ang suka ay parang bigla niyang naisip ang manggang hilaw. Parang ang sarap nitong suka na may siling labuyo at saka asin, pati singkamas. Tinext niya si Christine at nakasuyo ng manggang kalabaw na hilaw at saka singkamas. Alam niyang malapit lang sa palengke ang bahay ng kaibigan. Mabilis naman ito nag-reply. Nilapag niya muli sa mesa ang cellphone at sinimulang kumain. Maya-maya ay nagulat siya nang marinig ang ringtone ng phone niya. Si Christine ang tumatawag. Agad na sinagot niya ito habang may laman ang bunganga niya. "Girl?" Bungad niya. "Hi Stella, ilang kilo raw ba ang papabili mo?" Napatingin siya sa cellphone nang hawak ng hindi si Christine ang nagsalita. Pero numero ng Christine ang nasa screen. "Who's this?" Biglang tanong niya sa balyunok. "Hey, it's me Dave." Natatawang sabi nito. "Dave." Magkasama ito at saka si Christine. Alam na kaya nito? Visit na babae yun. "Ang aga mo naman yata manligaw." "Na, kagabi pa." Pilyong sabi nito. Natawan lang siya sa sinabi nito. "Si Christine pala. Gusto ko siyang makausap." Sabi niya pa dito. "Nasa CR. Pinapatawagin ka nga niya sa akin para lang itanong. Don't worry." So alam mo na? Ang babaeng talagang iyon? May himig na inis, sabi niya. "Look, it's not what you think. Aksidente kong nabasa ang conversation niyo sa text. Don't worry. Hindi kita panguna sa mga desisyon mo. Your secret is safe with me." Mahina nitong sabi. Mukha namang seryoso ito at mapagkakatiwalaan. "Okay, thank you at asahan ko yan, Dave." Yun lang ang nasabi niya. Wala naman siya magagawa at alam na nito. "Trust me Stella, okay? So, ilang kilo nga?" Pagkuway tanong nito na natatawa. "Tigisa lang. Wala naman ako mapaglagyan eh." Iyon lang at pinatay niya ang tawag. Mukhang hindi na niya matatago ang pagbubuntis niya. Papasok na siya ng kwarto nang matanaw na nagbibihis na ang binata. Gising na pala ito. Mukhang naghilamos at nagtoothbrush na. Pagkakita sa kanya ay ngumiti ito. "Good morning babe," sabi nito at nilapitan siya. Mariin siyang hinalikan nito sa labi at agad ding bumitiw. "I need to go. May pupuntahan lang ako." Sabay labas ng kwarto. Hindi niya ito sinagot. Bigla siyang nalungkot sa sinabi nito. Alam naman niya kung saan ito pupunta. Sinundan niya ito. Akmang bubuksan niya ang pinto na magsalita siya. "Hindi ka man lang ba kakain? Ipinagluto kita." Masuyong sabi niya. Nilingon siya nito. "Gusto ko sana kaso malilit na ako babe. I'm sorry." "Ah, ganun ba? Sige, ingat ka." Malungkot na sabi na lang niya. Pagkasara nito ay biglang nanghina ang mga tuhod niya kaya napaupo siya. Ayan na naman, parang gusto naman niyang umiyak. Ang bigat-bigat ng pakiramdam niya. "Ito ba ang gusto mo, Stella?" Malungkot na tanong niya sarili. Kahit alam niya niloloko siya ng binata, ay wala pa rin.
Gusto niya kasi manggaling ito sa mismong bibig nito. Makalipas ang ilang araw, it's her 3rd month of being pregnant. Si Sebastian lang ang lagi niyang kasama sa mga naging check-up niya. Nirefer siya ng binata sa kaibigang ubi nito. Iilan lang ang nakakaalam ng pagbubuntis niya. Masasabi niyang kaibigan niya pa rin talaga si Dave at talagang tinago nga nito sa matalikdong kaibigan ang tungkol sa kanya. Hindi na siya nagtakang sabihin kay Miguel dahil lagi itong late na umuwi at minsan ay hindi na rin ito natutulog sa kondo niya. Alam niyang busy ito sa pag-aasikaso kay Nicole. Parang nasasanay na nga siya eh. Ang mahalaga sa kanya ay inuuwian siya nito. Hindi na rin sila nakakapag-usap ng maayos. Wala na rito masyadong time para sa kanya. Siyempre masakit. Gusto niyang sumuko pero sa tuwing sinasabi niya ito sa binata ay nagagalit ito. Hindi niya maintindihan ang mga kilos nito. Kagaya ngayon, 2nd month rin nila. Nagluto siya ng mga paborito nito. May balloons din at saka iba pa. Nagbihis din siya ng maganda pero namuti lang ang kanyang mga mata dahil walang dumating na Miguel. Malungkot na niligpit niya isa-isa ang mga kalat. Mag-aalauna na rin kasi ng madaling araw. Napatingin siya sa mesa nung umilaw ang kanyang cellphone at nag-vibrating iyon. Agad na tinungo niya ito. Napangiti siya nang makita ang missed call ni Miguel. May text din iyon at agad niya itong binasa. Hi Stella, pwede mo ba akong puntahan ngayon? I leave the door open. I miss you. Agad na kinuha niya ang cardigan para itakip sa dress niya. Paglabas na ng unit ay mabilis siya nag-doorbell sa kabilang unit. Walang sumasagot. Tinext niya ito. Nasaan ka? Agad din ito nag-reply. Oh, I forgot to tell you, nandito ako sa kondo. Pagkabasa ay bumalik sa unit at kinuha ang wallet. Hindi kaya may surprise ito sa kanya? Napangiti siya sa isiping iyon. Nakababa na siya ng parking lot nang ma-realize na wala nga pala siyang susing dala. Napamura siya nang maalala na nakalimutan niya ang susi sa sakyan. Magkukommute na lang siya. Agad na lumabas siya at nagpara ng taxi. Excited lang naman siya na makita ang binata. Nicole POV. Samantala, agad na sinagot niya ang tawag na iyon. Ma'am, kaalis lang po. Nakasunod po ako sa kanya. Mukhang patungo po ito sa lugar na sinabi mo. Sabi ng kausap niya. Good, just call me. Pagpakyat na siya. Yes ma'am. Anang kausap niya. Mabilis na ibinaba niya ang cellphone at nilingon ang lalaking hubotubad na nakahiga sa kama. Pagkatapos itong malaman na hindi ito ang ama ng dinadala niya, ay nagalit ito ng sobra. Pinaliwanag niyang lahat ng nangyari sa kanya. Akala niya ay iiwasan na siya nito ng tuluyan pero naawa ito sa kanya at lagi siyang sinasamahan sa mga check-up niya. Ramdam niya na may pagmamahal pa rito sa kanya. Nirape siya ng kanyang manager. Halos 1 linggo siyang di makausap ng kanyang ina. Kinasuhan na niya ito. Nagbayad ang pamilya niya ng malaking halaga para hindi rin mailabas sa publiko ang buong nangyari. Noong una ay hindi niya matanggap ang batang nasa sinapupunan niya. Mahal niya si Miguel, kaya naisipan niya na ipaako rito. Si Miguel din ang dahilan para ipagpatuloy niyang buhay at ang pagbubuntis niya. Hindi ito umalis sa tabi niya ng mga nakarang araw. Mahal na mahal niya ang binata at handa na rin siyang matala rito kung sakali. Sana pala itinanggap niya ang proposal nito noon. Pero inamin nito sa kanya na si Stella ang mahal nito. Alam niya na kay Stella rin ito umuwi. Gusto niyang mapa sa kanya ng tuluyan ang binata, kaya ngayong gabi ay isasagwa na niya ang plano niya. Ayaw niyang mapunta ito sa iba. Maya-maya ay umilaw ang hawak niyang cellphone. Naka-silent iyon at may tumatawag. Agad na sinagot niya iyon. Ma'am, paakyat na po.
Sabi ng nasa kabilang linya. Agad na hinubad niya ang roba at tumabi sa kama. Tiningnan niya ang pinto at nakaawang iyon. Stella POV. Masayang pinindot ni Stella ang boto na may numero kung saan floor ang condo unit ni Miguel. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman niya. Namimiss niya kasi ang binata. Mabilis ang mga hakbang niya palabas ng elevator na makarating sa floor kung nasa ng unit nito. Pagdating niya sa harap ng kondo yung unit ng binata, ay dahan-dahan niyang pinit ang pinto pero hindi pala nakasara. Nakaawa nga talaga ito. Hindi ba nito inisip na baka manakawan? Pagpasok niya ay medyo madilim. Tanging ang lampshade lang ang nagbibigay liwanag. Bigla siyang napatingin sa nakaawang na pintuan ng kwarto roon. Kung hindi siya nagkakamali, iyon ang kwarto nito. Baka nandoon ang binata. Dandahan niyang nilakihan ang awang ng pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata na makita ang binata na nakayakap sa hubad ng katawan ni Nicole. Bigla siyang nanigas at lalong hindi siya makagalaw nang marinig ang ungol ng babae. Pero bakit parang nilalakasan ito? Kaya ba siya pinapunta ng binata? Ay dahil dito? Para ipakita sa kanyang ginagawa nila? Bakit hindi lang ipinagtapat sa kanya nito noon na ayaw nito sa kanya? Kung ayaw nito, wala naman siya magagawa. Hindi yung ganitong harap-harapang ipapamukha sa kanya ang mga ginagawa nito. Agad din siyang natauhan nang tumingin sa pintuan si Nicole na nakangiti sa kanya. Parang nangaasar. Mabilis na nilisan niya ang kwartong iyon at pabalyang isinara ang pinto. Wala na siyang pakialam kung marinig iyon ng binata. Nagsisimula na naman na mga tugamang binti niya. Parang tinudurog ang puso niya at hindi siya makahinga. Mabilis siyang nakapasok ng elevator pero bago pa man inyong sumara ay narinig niya ang humahangos na boses ng binata. "Babe?" Hindi niya ito tiningnan. Napasandal siya sa elevator nang tuluyan ng sumara iyon. Agad na tinawagan niya si Christine pero hindi sumasagot. Ganoon din si Dave. Kaya napilitan siya na i-dial ang numero ni Sebastian. Agad naman itong sumagot at sinabi niya magpapasundo siya. Lakad takbo ang ginawa niya na makalabas ng elevator. Palingon-lingon siya na naglalakad palabas ng building at baka nakasunod pa ang binata. Hindi pa man siya nakakalabas na makitang papalabas ito ng elevator. Naghanap siya ng matataguan. Nakita niya ang mayayabong na bulaklak na nasa dulong bahagi ng building. Tinungo niya ito at sumalampak doon. Palingalinga ang binata. Alam niya na hinahanap siya nito. Napapasabunot ito ng buhok at panay-panay ang pagmumura. Halatang naiinis na ito. Hindi niya mapigilan ang humakbi na makitang papalapit si Nicole dito at niyakap ng huli. Bigla lamang nagring ang cellphone niya at tumatawag si Sebastian. Pinunasan niya ang mga mata na napuno ng luha. "Papasok na ako." Hindi na ito natapos ng sasabihin dahil pinatay na niya ang kabilang linya. Napatingin siya sa sakyang nasa entrance na kausap ang guard. Agad na tinakbo niya iyon. Agad naman na pinakbuksan siya habang nagtataka. Pero bago pa man siya makapasok sa sakyan, ay narinig tinawag siya ni Miguel pero isinara niya ang pinto. Narinig niya pa ang pagkatok nito sa salamin. "Babe, please! Mag-usap tayo! Magpapaliwanag ako!" Garalgal na ang boses na sabi nito at paulit-ulit iyon. Humarang pa ito sa sakyan kaya hindi sila makalabas. Napapikit siya. Lalo lamang sumisikip ang dibdib niya. Sobrang sakit na at parang sasabog na iyon. Lahat ng naipong sama ng loob niya ay parang gusto nang lumabas. "Umalis na tayo please. Kahit saan, Seb. Ilayo mo ako sa kanila please." Nakikiusap niyang sabi sa binata na kanina pa nag-aalala sa kanya. "Oo, tara na." Hindi niya pinansin ang sinabi ni Sebastian. Binuksan ni Sebastian ang bintana nito at sinabihan si Miguel na umalis. Wala na itong nagawa kaya umalis na ito
sa pagkakatayo niya. Mabilis na nag-U-turn ito sa unahan para makalabas ng lugar na iyon. Hindi niya alam kung saan ang punta nila, basta may tiwala siya sa binata. Hindi nga rin sila nag-uusap pero panay ang tingin nito sa kanya. Inabutan siya nito ng panyo. Panay lang ang agos ng mga luha niya sa kanyang mga mata. Parang ayaw nitong tumigil. Hinimas-himas niya rin ang kanyang tiyan. Gusto niyang lumayo alang-alang sa magiging anak niya. Lagi niyang iniisip ang sarili nito ng mga nakaraan. At ngayon, kapakanan naman na magiging anak niya ang kanyang iisipin. Stella, kailangan mo magpahinga. Matulog ka muna at gigisingin lang kita mamaya. Kanina ka pang iyak ng iyak eh. Baka mapano yung nasa tiyan mo. Masuyong sabi nito. Napalingon siya at ngiti niya si Sebastian. Inayos niya ang paa ng edyas nitong upuan para makahiga siya ng maayos. Bago niya ipikit ang kanyang mga mata, ay naramdaman niya ang paglagay ni Sebastian ng jacket nito sa kanya. Sobrang bigat ng kanyang mga mata at gusto niyang pumikit. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nakatulog. Nagising si Stella nang maramdaman ang malamig na hangin na dumadampi sa mga braso niya. Nakabukas pala ang bintana ng sakyan. Napamuli siya ng mga mata. Napaayos siya ng upo na makita ang mga nagtataas ang punong kahoy. May mga niyog din at mangga at nangingintab iyon at hinog na yata ang iba. Parang natakam naman siya agad. Napatingin siya sa gawin ni Sebastian. Nagmamaneho pa rin ito. Good morning, sleepyhead. Nakangiting sabi nito. Good morning. Anong lugar ito? Tanong niya. Nandito tayo ngayon sa villa ko. Pero don't you worry. Sa Quezon Province lang ito. Malapit-lapit lang sa Manila. Tugon nito sa kanya. Tumangutango naman siya at binalik niyang tingin sa labas. Kung hindi siya nagkakamali, nakapasok na sa loob ng bilya. May natatanaw siyang mga tao na nagdidilig ng mga tanim. Ang ganda naman dito. Namiss ko tuloy ang buhay probinsya. Malungkot na sabi niya. Napatingin siya sa lalaking umakip sa puno ng niyog. Parang namiss na bigla ang kanyang ama. Ayaw naman kasi magstay ng Manila dahil mas gusto raw nito ang buhay sa probinsya. Simula nang mawala ang kanyang ina, ay nibal nito ang sarili sa kaalaga ng bukid. Oo, sigurado mag-enjoy ka rito. Natutuwang sabi nito at magugustuhan niya ito. Ilang sandali pa ay tumigil sila sa tapat ng isang malaking bahay. Malamansyon iyon at modern na pagkakagawa. Halos gawa sa salamin ang mga dingding at kitang-kita niya mula sa sakyan ang paikot na hagdanan. Napakaganda rin ng beranda nito. Ganitong ganito ang mga nakikita niya sa mga DIY design ng mga bahay. Ganito ang uso ngayon. Saglit na nakalimutan niya ang daladalang problema dahil sa magandang natatanaw niya. Maya-maya ay may lumapit na mga katulong at sabay-sabay na bumati at yumuko pagkababa ni Sebastian. Pinagbuksan siya nito ng pinto at tinalalayan palabas. Binati na rin siya ng mga katulong. Ginantihan naman niya ito ng bati. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi pa man siya nakakapasok ay langhap na niya ang mabangong amoy ng mansyon nito. Napakayaman siguro ni Sebastian at mapapasana all ka na lang talaga dahil haltang halata sa kanyang mga kagamitan. Lalo siyang namangha nang tuluyin siya makapasok. Ang ganda naman ng bahay niyo, Seb. Nakangiting sabi niya. Nilibot niya ang paningin at grabe, parang bagong gawa ito. Salamat. Pinagawa ko ito para sa future family ko. Napatingin siya sa binata at nakatitig ito sa kanya. Wow, ang swerte naman ng babaeng mapapangasawa mo. Hindi niya mapigilan ang paghanga sa binata. Imagine, nakahanda na ang lahat. Babae na lang yata ang kulang. Hindi niya alam kung bakit parang titig na titig ito sa kanya. Umiwas na lang siya ng tingin dito. Pero napalingon din siya nang tawagin siya nito. Come, let's eat first. Aya nito sa kanya. Sumunod siya sa binata.
Oo nga, nakakaramdam na siya ng gutom. Pagpasok ng dining area ay nagulat siya nang makitang napakaraming putahe na nakahain. Halos mga gulay iyon, may manok at baboy naman, kaso ay mas lamang ang gulay. Natakam tuloy siya. May chicken curry din na isa sa mga paborito naman niya. Pinaghila siya ni Sebastian ng upuan at nginitian siya nito at umupo na rin sa harap niya. Nabusog siya ng sobra dahil halos yata ng gusto niya ang mga nakahain. Halos hindi na siya nakakilos pagkatapos. Pagkatapos kumain ay hinatid siya ng binata sa magiging kwarto niya. Hindi niya mapigilan ang mamangha sa linis at ganda ng kwarto. Tanaw na tanaw rin ang paligid dahil glass ang dingding at may kurtina rin na bagay sa disenyo ng kwarto. Nagustuhan mo ba? Nakangiting tanong ni Sebastian. Oo naman. So paano? Iwan muna kita para makapagpahinga ka. Ipapakit ko na lang ang mga damit na pinabili ko. Thank you, Seb. Sa lahat-lahat. Kung wala ka, baka hindi ko na alam kung nasan ako ngayon. Hayaan mo, ibabalik ko rin ang lahat na itulong mo sa akin. Madamdamin niyang sabi sa binata. I already told you, basta ikaw. Sabay kindat nito at tumalikod na. Saka isnara ang pintuan ng kwarto niya. Napangiti tuloy siya. Sa kabilang banda, napatigil si Miguel sa paghalik kay Nicole nang marinig ang malakas na pagsara ng pinakapinto ng kondo niya. Bigla siyang kinabahan kaya agad niyang isinot ang shorts at sando at nagmamadaling lumabas. Hindi niya nakita ang ekspresyon ng mukha ni Nicole dahil sa bilis na mga kilos niya. Napatigil sa pagtakbo na makita si Stella na pumindot sa harapan ng elevator. Gusto niyang yakapin ang dalaga at alam niyang naabutan nito kanina ang ginagawa nila ni Nicole. Pinagbigyan niya lang si Nicole sa huling pagkakataon pagkatapos niyang malaman na hindi siya ang ama ng dinadala nito. Pero natuwa siya ng sobra dahil sa wakas ay wala nang hadlang sa pagmamahalan ni Stella. Ilang araw niyang nilalakad ang papers para sa kasal ni Stella. Nais niyang isurpres ang babaeng mahal niya. Sa ayaw at sa gusto nito ay kailangang makasal sila sa lalong madaling panahon. Gusto na niyang bakuran ang dalaga at alam niyang gusto na ito ni Sebastian. Alam niyang ito ang nagpapadala ng mga bulaklak kay Stella. Tumulong na rin ang mama niya. Nagulat pa nga ito nung una dahil hindi nito akalaing may inlove siya kay Stella. Pero ngayon, parang nawalan siya ng pag-asa. Bakit ngayon pa? Kung kailan handa na ang lahat? Kung kailan planado na ang kasalan ng dalawa ni Stella? Napamura ulit siya. Hindi niya alam kung anong sasabihin, pero may sariling isip ang kanyang mga paa. Tinakbo niya ang kinaroroonan ng dalaga. Papasok na ito ng elevator nang tawagin niya. Babe! Tawag niya na makarating na sa harap ng elevator, pero huli na at pasaran na ito. Ni hindi nito magawang tumingin sa kanya. Agad na naganap siya ng bakanting elevator pababa. Puro pakit ang mga ito. Baka hindi niya maabutan ang dalaga, ang babaeng pinakamamahal niya. Bumalik siya sa elevator kung saan pumasok ang dalaga. Bumukas na nga iyon dahil araw daw na. Mabilis na pinindot niya ito para sumara na. Panay sa bunot niya sa kanyang buhok. Kasalanan niya lahat ng ito. Wala rin siyang dalang cellphone kaya hindi niya ito matawagan. Sana ay hindi na siya pumayag sa gusto ni Nicole. Mabilis siyang lumabas ng elevator na makarating sa ground floor. Hindi niya natatanaw ang dalaga. Tumakbo siya papalabas ng building. Subalit, hindi niya makita ang dalaga. Shit! Malakas na sabi niya. Napalingon siya nang marinig ang boses ni Nicole. Hey! Sino ba yon? Nang makita ang itsura niya, ay bigla siya nitong niyakap. Agad din siyang bumitaw dahil baka makita palalo ni Stella. Muli siya nagpalingalinga. Napatingin sa babae na lakad takbo ang gawa habang papunta sa main gate at sinalubong ang isang sasakyan.
Hindi siya nagkakamali. Si Stella nga ito. Napatingin siya sa lalaking lumabas ng sakyan. Fuck! Si Sebastian! Mabilis na tinakbo niya ang kinaroroonan ng mga ito. Pero pasara na ang pinto kung saan nakupo ang babaeng mahal niya. Babe! Pero hindi binuksan nito ang pintuan. Lumapit siya sa bintana at kinatok ito. Babe, please! Mag-usap tayo! Magpapaliwanag ako! Garalgal na ang tono niya at gusto niyang umiyak. Agad na pumesto siya sa harapan para harangan ang sakyan. Please, mahal ko! Mag-usap naman tayo! Ayusin natin to! Pakiusap! Napatingin siya sa gawin ni Sebastian. Bumukas ang bintana nito. I'm sorry pare, pero kailangan mo nang umalis dyan. Saka nyo nalang pag-usapan kung ano ang nangyari ngayon. Bigyan mo muna si Stella ng pagkakataon para makapag-isip. Sabi nito sa binata. Napatingin siya sa dalagang katabi nito. Hindi ito tumitigil sa pag-iyak. Sa tingin niya ay sobrang nasasaktan ito. Hindi niya kayang makita na ganoon si Stella. Gusto niyang yakapin ito, punasan ang mga luha, pero paano niya magagawa kung siya ang dahilan ng pag-iyak nito? Malungkot na inihakbang niya ang kanyang mga papatras para makaraan sa sakyan ni Sebastian. Agad namang humaruro ito palayo. Napagulol siya nang hindi na matanaw ang sasakyan. Heto na ang isa sa pinakakinatatakutan niya na mangyari. Ang mawala sa pahinga niya ang babaeng mahal na mahal niya. Dinuluhan niya si Nicole pero iwinaksin niya ang mga kamay nito. I'm sorry Miguel. Pero ako nag-text kay Stella. Naluluhang pag-amin ni Nicole. Ano? Pagkatapos ng lahat-lahat? Hindi mo ba nakikita ang sakripisyo ko para alagaan ka? Halos wala na akong oras sa kanya dahil sa'yo. Kahit alam kong niloko mo na nga ako. At nagawa ko pang samahan ka sa mga araw-araw. Dahil naaawa ako sa kalagayan mo. Dahil iniisip ko na may pinagsama naman tayong dalawa. Tapos ano, gagantuhin mo lang ako? Grabe ka naman Nicole. Galit na sigaw niya rito. Pilit siya nitong hinahawakan pero tinatapik niya yun. Wala na siyang pakialam kung buntis ito. I love you so much, kaya ko lang nagawa yun. Patawarin mo ko Miguel. Napagulol na rin ito. I don't wanna see you like this. Sana mapatawad mo ko. Dugtong pa nito. Hindi niya ito pinansin at mabilis na naglakad papasok ng building. Nagbihis siya at mabilis na bumaba sa parking lot at pinatakbo ang sakyan papuntang kondo ni Stella. Panay ang dayon na sa numero nito pero cannot be reached. Sana lang nasa kondo lang si Stella. Iniisip pa lang niya na magkasama sina Stella at Sebastian ay nakakapanghina na. Nakakabaliw. Panay ang hampas niya ng manibela sa tuwing naiisip ito. Ayaw niyang mawalaan talaga sa kanya at hindi siya papayag. Kahit daan niya pa sa dahas para lang bumalik ito. Pero nalumo siya nang buksan ang ilaw ng kondo nito. May mga banderitas pa roon at balloons na nakatali. Napamura siya nang mabasa ang message na nakasabit sa dingding. Happy Mansari babe. Napasuntok siya sa pader at pati iyon ay nakalimutan niya. Samantala, sa kanya naman galing ang idea na iyon. Formal na sinagot siya nito, 2 buwan na ang nakakalipas. Agad na tinungo niya ang kwarto nito. Maging sa banyo ay tiningnan niya kung nandun ang dalaga. Pero bigo siya. Tinawagan niya si Kristen pero boses ng lalaking sumagot. Nabosesa niya agad si Dib. Can I talk to Kristen? It's urgent. Gago ka Miguel. Anong oras pa lang? I-storuin mo siya agad? Ang aga-aga pa dud. Dahil I care. Ibigay mo at kakausapin ko siya. Sigaw niya rito. Bakit nga? Ang kulit. Okay. It's about Stella. Bigla na siyang nanghina nang banggitin ang pangalan nito. What? Anong tungkol kay Stella?
May nangyari ba sa pinagbubuntis niya? Dire-diretsong tanong ni Dave na kinagulat niya. Ulitin mo nga. Anong sinabi mo, Dave? Sinong buntis? Parang hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. You heard me right, De La Roca? 3 buwan ng buntis si Stella. Anong nangyari sa kanya? Nasaan siya? Kung alam ko lang, dapat inako ko na lang, buwisit ka. Para naman siyang pinagsakluban ng langit at lupa dahil sa kanyang narinig. Nakaramdam siya ng matinding habag para kay Stella. Am I the father, right? Wala sa wisyo na tanong niya sa kausap. Gago ka, Miguel. Ano bang akala mo kay Stella? Pakawala? Galing mo din, oh. Puro kasi si Nicole ang inatupag mo. Muntik na niyang mabitawan ang cellphone sa narinig. Lalong nadagdagan ang kasalanan niya sa babaeng mahal niya. Walang ginawa ito kundi intindin siya araw-araw at pagsilbihan siya pagkagaling ng trabaho. Ang iparamdam sa kanya kung gaano siya nito kamahal gaya kanina na nag-effort pa na maghanda at surpresahin sana siya. Pero mukhang ito pa ang nasurpresa. Parang gusto niyang magwala ng mga oras na iyon. Wala rin siyang napala sa pagtawag kay Kristen dahil si Dave naman na sumasagot. Wala raw alam ito kung nasan si Stella. Sa pagkakataong iyon ay gusto niya magpakalango sa alak. Tinungo niya ang unit niya at kumuha roon. Bumalik din siya agad sa unit nito habang bitbit ang whiskey at nagbabaka sakali na umuwi rin agad ang dalaga. Napatingin siya sa mesa na may mga nakahain, may mga takip iyon. Doon na siya pumesto para papakin ang mga niluto ng kanyang mahal. Hindi niya alam kung anong oras siya nakatulog. Basta nagising na lang siya dahil sa sakit ng ulo. Para siyang nakalutang sa lapaap. Napatingin sa cellphone niya na nasa sahig. Pagtingin niya ay 2:00 ng hapon. Ilalapag na niya sa mesa na makitang tumatawag si Nikki. Hindi niya sinugot nung una pero sadyang makulit ito at tumawag pa ulit. Oh God! Buti sumagot kang lalaki ka. What do you want? Naiirita niyang tanong. So, hindi pala ikaw ang ama ng ipinagbubuntis ni Nicole. Halata rin sa boses nito ang sobrang inis. O ano ngayon? Pwede ba? Kung sesarmonin niyo ako, wag na nga kayong tumawag. Kaya ka pala iniwan ni Stella eh. Napatigil siya sa sinabi nito. Paano mo nalaman? Nagtatakang tanong niya. Galing dito si Nicole. At naikwento niya ang nangyari kanina. At inamin din niya na nakita niya si Stella nagpapacheck up dito 2 months ago. Hindi ako naging doktor niya that time. I asked Mirna and na-confirm ko na si Stella ngayon after ko makita ang CCTV. At that day, nakita niya kayo ni Nicole paglabas ng office ko. Ang laki mong tanga, Miguel. Buntis siya at ikaw ang ama. Iyon lang at ibinaba nito ang tawag. Natulala siya sa kanyang narinig. Hindi niya lubos maisip kung anong pakiramdam ngayon ni Stella. Sigurado siya na durog ang puso ng dalaga. Hindi na siya magtataka kung napagod at sukuan na siya ng babaeng pinakamamahal niya. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth,
think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.